Magandang araw mga Tomasino! Muli naming ihahatid sa inyo isang special episode ng V-Exclusives Botomasino 2015. Makikilala natin ngayon ang mga tumatakbo bilang auditor. Ang una ay isang third-year medical technology major na naging chief of staff ng CSE noong 2014 hanggang 2015. Tumatakbo bilang isang independent candidate, Zeth Rakidan. Ang sumunod ay isang first-year financial management major na ginawaran ng Jerry Rojas Leadership Award noong 2014. Siya ay tumatakbo sa ilalim ng lakas diwa, si Veronica Rey Halandoni. Magbibigay kami ng ilang katanungan at meron lamang kayong 30 seconds para sagutin ang mga ito. Para sa iyo, Zeth, paano mo maipapakita sa Thomasian community na kaya mong magtrabaho sa labas ng iyong constitutional duties and responsibilities? So I was the incumbent Chief of Staff of the Central Student Council. In fact, ang Chief of Staff po, wala po siyang specified na madaming constitutional duties sa CSE Constitution. So, my term itself is already a proof that I can work outside since I am the mini president. Considered as mini president, I must be able to do the rest of the work. Yung work ng PRO, work ng auditor, work ng treasurer. I am highly skilled. Thank you, Zeth. Ikaw naman, Veronica. Dahil sa past experiences ko bilang student council president, familiar ako sa mga ginagawa ng lahat ng executive, lahat ng position sa EB. So, magagawa ko yun dahil sa skills ko at sa experience na din. Maraming salamat, Veronica. Veronica, paano mo mapapanatag ang Thomasian community upang magtiwala sa CSE sa paggastos ng pera? Isa po sa aking platforms ang Truth at Transparency. Ina-assure ko po ang Thomasian Studently na may kipag-work hand-in-hand po ako sa aming treasurer upang masiguro na lahat ng expenses ng CSE ay proper allocated at ang mga gastusin ay nasa tama. Maraming salamat, Veronica. Ikaw naman, Zeth. So aside from my constitutional duty, ang gagawin ko ay to involve every local auditor bilang the Central Student Council is the umbrella council for all local student councils. So with that, we will be releasing regularly reports of expenses of the projects that we did. Zeth, sa tingin mo ba ay kayang abutin ng full transparency sa CSE? Bakit o bakit hindi? Yes, of course. It is as simple as releasing the expense reports, the liquidations report that we do after every project. It is the right of the student na alam nila kung saan napupunta yung mga binabayaran nila. Thank you, Zeth. Para sa'yo, Veronica. Oo naman, ma-achieve talaga ang full transparency dahil sa Project on Tiger Watch na release ng expense reports every after SEM, kasama na rin doon ang pag-post ng mga nasabing expense reports online and sa mga bulletin board. Ngayon naman ay meron tayong katanungan galing sa Facebook mula kay Alex Villamor. Ang kanyang katanungan ay, ano ang pinagkaiba mo sa mga dating tumakbo at nanalo? Para sa'yo, Veronica. Unang-una, ako po ay isang Jerry Ross Student Leadership Awardee na na-assure ko po na magagawa ko ang aking job bilang isang auditor at hindi po masasayang ang trust na binigay ninyo sa akin. Na-achieve po, with my term, ma-achieve po natin ang full transparency. Thank you, Veronica. Para naman sa'yo, Zeth. So dalawa po yan. First is my platform and second is my course being a medical technology student. So platform ko po because kung mapapansin nyo, my platform is not confined within my constitutional duty. So I will be able to cover more than just simply transparency and integrity. And next is being a medical technology student. Kasi po, hindi na po natatanggal sa amin ang pagiging honest and yung integridad po namin bilang we handle things more delicate than funds. Thank you, Zeth. Maraming salamat, Zeth and Veronica. Para lubusang makilala ang iyong mga kandidato, kumuha ng kopya ng aming special supplement na Botomasino 2015. Bisitahin din ang aming website at social media accounts. Tomasino, patuloy mong kilatisin ang mga kandidato dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa tamang pagboto. Ito po si Dayan Codal para sa V-Exclusives Botomasino 2015.